안녕하세요 여러분, 힘내 한국어입니다. Pag-aralan po natin ang grammar pattern na time expression grammar noun plus chone at verb plus ki chone. Maari po natin gamitin ito sa pangungusap. Noun plus chone, ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog ay bago or before. Pangyayari bago ang schedule na event, activity, or daily routines. Kapag gagamitin po natin sa verb, ang i-attach natin ay gi, chone. So, same po sila ng meaning na may kahulugang bago or before. So, pangyayari bago ang iba pang gawain or action. Kapag gagamitin po natin ito sa time, ang kahulugan naman po niya ay nakalipas or ago. Nakalipas na oras, related sa oras, or buwan, or taon. At pwede po nating gamitin ng iba't ibang tenses sa final verb ng ating pangungusap. Tingnan po natin ang ilang halimbawa. Noun plus chone. So, 시험 전에 공부를 했어요. So, 시험 ay exam. 전에, ito po yung bago or before. So, 시험 전에, bago ang exam, anong ginawa? 공부를 했어요. Ako ay nag-aral. 시험 전에, 공부를 했어요. Ako ay nag-aral bago ang exam. So, 시험, ito po yung ating noun na event. Kung gagamitin naman po natin siya sa verb, ang ikakabit or i-attach natin ay gi chone sa verb stem. Okay, ang verb stem, kapag tinanggal natin ng word na da sa ating verb, halimbawa kagaya ng word na chada, ibig sabihin po yan ay to sleep. Pag tinanggal natin yung da sa cha ay maiiwan ang word na cha. Cha, tapos ikakabit natin gi chone. So, 자기 전에 책을 읽어요. 자다, to sleep. So, 자기 전에, bago matulog, anong ginagawa? 책을 읽어요. 책, libro, 읽어요, nagbabasa or basa. 책을 읽어요. Ako ay nagbabasa ng libro bago matulog. 자기 전에 책을 읽어요. At kapag gagamitin naman po natin siya sa time, time plus chone, 2년, 2 years, 2년 전에, 2 years ago, nakalipas na 2 taon. 2년 전에, 한국에, Korea, sa Korea, 왔어요. Dumating. I came. 2년 전에, 한국에 왔어요. 2 taon na ang nakalipas nang dumating ako sa Korea. 2년 전에 한국에 왔어요. So, 감사합니다, 여러분.